500 tayo, napakainit. Walang tubig, walang sandwich. Tapos pakikinggan natin yung mga politiko na yan. Ang punto ko lang naman ho, itong pera ng gobyerno, kung gustong ibigay sa nangangailangan, pwede nang idiretso. Napakataba po ng kukote ng kandidatong yun, no? Mantakin mo yan, binanatan po dyan sa kanyang talumpati patungkol po sa ayuda. Diba, napakaganda po na madalang lang po yung mga kandidatong bukal o nagsasabi ng mga ganyang tinatawag nating hokus-pokus ng mga kandidato. Diba? O ito po. How do you reconcile that if that reflects on her leadership but yet her trust ratings po ay siya lang ang yung latest, at least for the Pulse Asia, siya lang po ang nakakuha ng at least mataas na ratings? Siguro, pwedeng masabi dyan na habang siya ay nasa ibang bansa, ay approve ng mga Pilipino. Kasi habang siya ay nasa ibang bansa, yan po ang rating niya. Okay. So, Yusek, last question. Gusto ng Pilipino dito na ang kagaya ni VP Sara, hindi ko po alam kung kasi ayoko namang questionin, ayoko namang i-judge kung ano man po yung naging survey. Pero lumalabas po dyan na parang mas gusto ng tao habang siya'y wala. Okay. Halika rito. Pag-bitbit nga to, bitbitin ninyo. Ilabas ninyo dyan. Para yatang nag-iiba na ang takbo ng pag-iisip ni Ate Claire. Mantakin mo yan, Madam Claire. Isa kang abugada. Sorry. Nabubulol ako eh. Isa kang abugada. Sinabi mo yan. Sinabi mo talaga yan. Hindi ako makapaniwala dyan, magkakareaksyon. Mantakin mo yan. Napakalupit po ni Auntie Claire. Mantakin mo yan. Sinabi niya na kaya daw tumaas ang ratings ni BP Sara parang dahil nasa ibang bansa siya. Dahil gusto ng mga tao sa ibang bansa siya. Yung ba ang tanong ng mga nagsasurvey, gusto mo bang nasa ibang bansa si BP Sara o wala? Gusto? Positive. Ganon? Napakalupit mo, Vlogger Claire. Mga ka-reaction, hindi po talaga ako makapaniwala sa mga inaasal na ngayon ni Vlogger Claire. Hindi talaga ako makapaniwala sa sagot niyang ito. Si BP Sara lang ang umangat ang ratings. Ang sinabi po niya dahil nasa ibang bansa siya. Parang gustong-gusto ng ibang tao na nasa ibang bansa siya. Ganon. Pag nasa ibang bansa si BP Sara, lalong tumataas ang kanyang ratings. Di po ba dapat bababa ang ratings ni BP Sara? Bakit? Dahil hindi nga siya nagtatrabaho sa mata ng bayan, hindi siya nagtatrabaho dahil nasa ibang bansa siya. Pero ang sinasabi po nito ni Vlogger Claire, kabaligtaran ng kabaligtaran pa. Sinasabi po niya na parang gusto ng mga tao na nasa ibang bansa siya, wala siya sa Pilipinas, ganoon. Ayan o. Vlogger Claire! Reconcile that if that reflects on her leadership but yet her trust ratings po ay siya lang ang yung latest, at least for the Pulse Asia, siya lang po ang nakakuha ng at least mataas na ratings. Siguro, pwedeng masabi dyan na habang siya ay nasa ibang bansa, ay approve ng mga Pilipino. Kasi habang siya ay nasa ibang bansa, yan po ang rating niya. Parang punong-puno siya ng galit sa puso. Parang binuli siya nung high school siya, nung elementary siya. Parang sinasaktan siya ng magulang niya nung bata siya. Hindi, sa totoo lang mga kareaksyon, tatanungin ko lang si Vlogger Claire. Vlogger Claire, biktima ka ba ng child abuse? Yung nung bata ka, puro palo ang dinanas mo, puro sama ng loob. Tanong lang. Kasi yung inaasal mo, hindi asal yan ng isang normal na tao eh. Yung mga reasoning mo talagang malalayo na sa katotohanan eh. Hindi po, kaya kailangan magpa-medical legal to eh. Hindi, Vlogger Claire, suggestion ko lang sa'yo. Magpa-check up ka. Hindi, with all due respect, wala pong kasamang to. Magpa-check up ka, ma'am. Baka mayroong problema na hindi mo underlying condition. Di ba mga ka-reaction? Ano lang to, brotherly advice lang ha. You can seek medical advice. Di ba? Ano man yan, psychological man yan, physical man yan, spiritual man yan.
palagay ko lang kailangan mo munang reflection. Pumunta ka sa dagat tapos tignan mo yung reflection mo dun sa tubig. Di ba? Minsan naaawa na kami sa'yo, Vlogger Claire, hindi na kami naiinis sa'yo. Parang naghahanap ka na lang ng mga salita na mabubuli mo na mabubuli mo yung mga Duterte, tapos bumabalik sa'yo yung taing tinatapon mo. Ay, sorry po. Sorry po, nabanggit ko po yung karakter ni Vlogger Claire. Mantakin mo yan, Vlogger Claire. Ang bulok ng style mo. Hindi ko sinasabing tae ang style mo. Hindi ko sinasabing abnormal ka o may problema ka sa pag-iisip. Hindi ko sinasabi yan. Ano lang, magpatingin ka lang. Malay mo, merong mga kulang ka sa vitamin C, ganun lang. Ano lang sa akin brotherly advice lang. Magpatingin ka, magpa-check up ka. Yung executive check-up kasi nasa executive branch of government ka, di ba? So magpa-executive check-up ka. Importante yun. Kasi kailangan ka ng taong bayan, kailangan ka ng mamamayang Pilipino, kailangan ka namin dyan dahil ikaw yung tagapagsinungaling ng Malacanang. Tagapagsinungaling ba? Hindi tagapagsinungaling. Tagapagsalita. Ang kulit mo, Reaction TV PH tagapagsalita ng Malacanang, di ba? Kailangan ka namin dyan, kaya kailangan fit for duty ka. Di ba? Ito pa. Okay. So, Yusek, last Gusto na question. Pilipinas ito na ang kagaya ni VP Sara, hindi ko po alam kung kasi ayoko namang questionin, ayoko namang i-judge kung ano man po yung naging survey. Pero lumalabas po dyan na parang mas gusto ng tao habang siya'y wala. Oy, Vlogger Claire! Hindi, okay lang. Diyan ka lang. Bagay ka dyan. Ito po. Tinuod na yung sulti guys, nga na kita tagbayinti nga bugas, no? Okay. Tinuod gid siya. Nakikita po ninyo yung 20 pesos na bigas. 20 na yung kilos bugas, no? Abi ko binuwang na to. Dati ko tiyaw ba? Natuman gid siya. 20 na kilo. Lamat Nakikita po ninyo yung kulay ng 40 at saka 20. Ayan, ang layo. kay Mr. President. Di ba? Tapos, yung 20, 40, 20, 20, 20. Ayan 20 na bigas, 20 na bigas, 40 ang bigas. Ang layo po, 20 na bigas. Masyadong itim Paano mo kakainin yan? Natuman gid siya. 20 na kilo. Lamat kay Mr. President. Di ba? Ayan Yan 20, 40, 20, ayan 40. Paano kakainin yan? Asan yung DA? Hello, Department of Agriculture. Gusto ko makausap yung nagmamagaling ninyong ano ba yun? Siya ba yung secretary o spokesperson? Mo nga sila, pakisabi nga sa kanya na yung 20 bigas 20 pesos lang. Mantakin mo yan, ang itim, ang baho. Makikita po ninyo Ayan yan 20, di ba? Ang lupit, di ba? Pinagmamalaki po nila yan. Di ba yan Yung sulti guys, nga na kita tagbayinti nga bugas, no? 20 nga naman, yan kakainin mo yan. Okay. Tinuod gid siya. Ayan tinatarantado yata tayo ng mga taong to. Kakainin mo yan, ang itim. Pagkain baboy yan 20 na yung kilos bugas, no? Abi ko Pagkain baboy yan. Dati ko tiyaw ba? Natuman gid siya. 20 na kilo. Lamat kay Mr. Pagkain President. tao yan, pagkain tao yan. Ito, pagkain baboy yan. Pagkain baboy yan. Yan, pagkain tao. Naku po, tama po si VP Sara. Di ba, napakalupit. Yan pa Alam mo ba? Yan. Mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Ba't adan? Ba't adan? Paano mo kakainin yan? Paano po natin kakainin yung bigas na yan, mga kareaksyon? Ito'y magandang balita para sa ating mga kababayan. At least magsisimula na sa Visayas itong 20 pesos na presyo ng bigas. Napakalaking bagay ito. Ito'y campaign promise ng ating mahal na Pangulo na dapat nating tuparin sa sambayanan. Kaya good news ito para sa lahat. Alam mo, Bong Revilla, alam mo Brad, idol kita ikaw si Panday
Idol kita sana eh. Kaya lang, gago ka ba? Eh, ba't adas? Kayo, hindi. Alam mo ba? Bong Revilla, Tinuod na yung sulti guys, nga sandali lang. nakikita Pagkita mo nga kay Bong Revilla yan. Kaya mong kainin yan, Bong Revilla? Yan. Kaya mong kainin yan? Yan, oh. Yan, pagkain tao. Yan, pagkain hayop. Yan. Asan si Bong Revilla? Pakitawagan nga. Kaya mo bang kainin yan, Bong Revilla? Hindi, tatanong ko lang kay Bong Revilla. Kaya bang kainin nito ni Buduts? Ayun, oh. Oh, di ba? Proud na proud pa si Buduts. Alam po ninyo, naaawa ako sa mga kababayan natin taga Bisaya. Walang ya kayo. Anong tingin niyo sa mga kababayan natin taga Bisaya? Mga maliliit na uring tao? Mga chipatonic na tao yung mga taga Visayas? Ang tingin niyo sa kanila talagang parang pulgas? Pakakainin niyo sila ng ganitong klaseng Tinuod na yung bigas? sulti guys, nga nakikita Ayun, oh. 20 nga bugas. Ayan o. Pakakainin niyo sila ng ganitong klaseng bigas? Okay. Akala ko naman kanina, gawa-gawa lang nung isang nag-vlog. Tinuod ka dyan. Ang itim mo. Ayan o. 20 na yung kilos bugas, no? Walang iya ka, Buduts. Pinagmamayabang mo yan. Abi ko, binuwang na to. Dati na tiyaw ba? Natuman ka dyan. 20 na kilo. Oo. Salamat kayo, Mr. President. Natuman. Di ba? Paano kakainin? Alam po ninyo, in-implement daw po nila yan sa Davao, sa Visayas. Ibig sabihin, ang tingin nila sa mga taga-Visayas, ang tingin nila sa inyo mga baboy. Eh yung baboy nga, hindi kakainin yan eh. Tapos itong si Buduts, mga kareaksyon, ito. Teka lang. Tapos, asa si Buduts, ito. Tapos itong si Buduts, pinagmamayabang niya. Talaga po mga kareaksyon. Ang tingin ng mga ito sa mga Bisaya ay talagang maliliit ang uri. Diba? Kasi pag dinala mo yan, pag dinala mo yan bandang Cavite, pag dinala mo yan bandang Batangas, hindi po kakainin yan ng mga taga Cavite. Taga Cavite yan eh. Isahin kaya natin dito sa taong to, isang taong kung pakain sa kanya yung bigas na yan. Di ba po isang taong kung pakain sa kanya yan? Tingnan ko kung anong mangyayari sa kanya. Siyempre, magpapakitang gilas yan. Kakainin niya, di ba? Ito'y magandang balita para sa ating mga kababayan. At least magsisimula na sa Visayas itong 20 pesos na presyo ng bigas. Oo. Napakalaking bagay. Alam po ninyo, dahil mahina nga daw po sila sa Visayas, sabi ni BP Sara, nagpapanik na daw po ang alyansa. Nagpapanik na ang alyansa, wala na pong tatakbuhan ng alyansa. Hindi sila makapasok ng Mindanao. Warak sila dyan, 96% sila dyan. Warak sila sa Mindanao. Dito naman sa Luzon, medyo may laban ng konti ang alyansa dyan. Pero mga kareaksyon, dala-dala po ni Marcoleta ang Luzon. Naku po. Punta po kayo bandang Luzon, bandang Upper Luzon, bandang Northern Luzon, punta po kayo. Tingnan po ninyo, magkakalabang kandidato, congressman, nandoon ang pagmamukha ni Marcoleta. Magkalabang gobernur, nandoon ang mukha ni Marcoleta. Magkalabang mayor, magkakalabang konsehal, nandoon ang pagmumukha ni Marcoleta. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang PDP laban sa bandang norte ay napakalakas. Huwag po kayong maniwala sa mga survey. Gusto ninyong makita ang totoong survey? O mga kareaksyon, tingnan po ninyo itong totoong survey. Ito po ang totoong survey. Huwag po kayong maniwala sa mga survey na yan. Kaya kahit nga po itong Comelec, nagsalita na eh. Ang sabi po ng Comelec, mamaya, pagkatapos ng video na ito, yung picture na ito, ayan po ang totoong survey, mga kareaksyon. Ako po, ito na sinasabi natin dyan, mga kareaksyon. Kapag patuloy tayong nagpapaniwala sa mga survey, ayan po ang totoong survey, mga kareaksyon. Ayan o. Bomgo, 63.54% awareness. Pumapangalawa si Bato. Sabi ko na si Jimmy Bondok. Hahataw itong si Jimmy Bondok eh. Rodante Marcoleta, Philip Salvador, Apollo Kibuloy. Naku po. JB Hinlo, Richard Mata, Raul Lambino, Attorney Vic Rodriguez, Willie Rabillame, tsaka si Erwin Tulpo, pang number 12. Saan po yan, mga kareaksyon? University of Mindanao Institute, Popular Opinion. Naku po, kaya hindi po sila makapasok dyan sa Mindanao. Sa Mindanao, wala na po, warak na sila dyan sa Mindanao. Huwag po kayong maniwala doon sa... Alam po ninyo, ang Mindanao, napakaraming butante niyan.
vote rich po yan. Ang Visayas, napakarami din po yan. Ngayon, namamagasa po, bumabanat po itong si Marcos Jr., nagpakitang gilas po, dyan po sa may Visayas. Nagpakitang gilas po dyan sa may Visayas, mga kareaksyon. Pero ano po ang mangyayari sa kanila dyan? Naku po, ang sinasabi po natin dito, mga kareaksyon, yan po ang tinatawag nating panic bigas vote buying. Ang mahirap, ang ginamit nilang pambili ng boto ay hindi kinakain ng matitinong tao. Hindi po yan kakainin ng mga Bisaya. Alam po ninyo, marami akong mga Bisayas na nagtatrabaho sa akin. Halos mga Bisaya. Pero napakasiselan po ng mga yan. Ako, napakasiselan po sa bigas ng mga Bisaya. Sabi nung isang trabahante ko, boss, kahit wala ng ulam, basta't masarap lang ang kanin, okay na kami. Di ba? Narinig na po ba ninyo yon? Kahit wala ng ulam, basta't masarap yung kanin, goods na yon. Tubig, asin, okay na yun, basta masarap yung kanin. Masarap nga yung ulam, yung kanin naman, parang yun, NFA rice. Naku. Kaya dito mga reaction ito ha, nagsalita ang COMELEC. Alam po ninyo kung ano nangyayari ngayon? Pati po itong COMELEC, hindi ko alam kung ano ito sinasabi nila. Ito, magre-react po tayo dito mga kareaksyon. Sa mga panahon na ganito, lalo sa mga mahihirap, kinakailangan tutulungan po sila. Pero, hindi pa pwedeng unli. Hindi pa pwedeng walang kondisyon. Hindi pa pwedeng walang limitation. Kasi otherwise, yun ang vote buying. Agad na inaprubahan ng Commission on Elections o COMELEC ang hininging exemption ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para sa pagbibenta o implementasyon ng 20 pesos rice project ng pamahalaan. Nakalagay sa exemption na hanggang 2028 ang implementasyon ng proyekto na may 5 billion pesos na pondo. Kabilang naman sa karagdagang 5 billion pesos hanggang 2028. Sinabi po nung isang eksperto, mga kareaksyon, sa bagay, aabot yan ng, kahit 2058 pa yan, aabot yan. Kahit 3,000 years from now, aabot yan. Eh kasi wala namang bibili sa bigas na yan eh. Paano hindi aabot? Paano mawawala ng bigas sa merkado ng 20 pesos? Eh wala namang kakain yan. Matagin po ninyo yan. Ang tingin po naman, ang tingin po nila sa mga Bisaya ay napakaliliit na uring tao. Napaka-chip ng mga Bisaya. Kakainin ng mga Bisaya kahit yung maiitim na bigas. Tapos iboboto nila tayo. Ganun po ang tingin nila sa mga kababayan natin mga Bisayas. Alam po ninyo, dapat nga ang national language natin o dialect Bisayas eh. Kasi napakaraming Bisaya eh. Marami pa nga Bisaya kaysa sa mga Tagalog eh. Di ba? Kaya mga kareaksyon dito, wag po nating insultuhin yung mga taga-Bisayas. Wag po natin silang insultuhin. Kasi pag nagalit ang mga yan, wala talagang boboto sa alyansa. Kasi bastusan po ang ginagawa nila sa ating mga kababayang Bisaya. Mantakin mo yan, pinakita po nila kung anong kulay ng 20 pesos na bigas. Tapos sasabihin ng Department of Agriculture Secretary ba yun? Yung ba yung agriculture o yung spokesperson yun? Na ang kinakain daw nila ay katulad ng binebenta. Pero mga kareaksyon, dito makikita po natin talagang lantaran po. Hayagan po ang pambabastos nila sa ating mga kababayang Bisayas. Kaya ako, naniniwala ako itong mga kababayan natin mga Bisayas na to. Kapag nagalit ang mga yan, palagay ko lang, kahit bigyan pa ninyo ng tigli 5,000 ayuda yan, sa ginawa ninyo sa kanilang ganyan, na binigyan nyo sila ng kanin anong tawag doon, grabe pa, masaul pa sa pagkain baboy. Naku, palagay ko mga kareaksyon, ako kilala ko po yung mga Bisaya. Mababait po yung mga yan. Mababait yan, masisipag. Wala po akong masabi sa mga Bisaya. Pero sasabihin ko po sa inyo, pag nagalit ang Bisaya, naku, o diba, pag nagalit ang Bisaya, ay, naku, sinasabi ko na nga ba ito eh. Kaya dito parang iniinsulto po nila ang ating mga kababayang Bisayas. Talagang dinala pa nila sa Bisayas. Hindi nila inumpisa sa Luzon. Kasi kapag pinakain nila yan sa bandang Luzon, baka itatapon yan.
Walang kakain yan kung ganyan ang itsura. O, tingnan nyo. Kung ganyan, ito iba nga eh. Ito, puti nga itong bigas na pinapakita dito eh. O, yan, Ito na may 5 billion pesos na pondo. Kabilang naman sa karagdagang kondisyon ng COMELEC na kapag local government units ayun ang pinapakita po nila, puting-puting bigas. o LGUs ang magbebenta, dapat ay kumuha rin ng exemption sa komisyon hinggil sa subsidized rate. Aalamin ng komisyon kung may pondo ang LGU para bumili ng bigas o isubsidize ito. Gusto naming malaman, saan kukuhanin ng LGU yung pondo? Yun. Kasi kung wala naman pala sila naka-allocate dyan sa budget nila sa 2025, so saan nila kukuhanin? O, di ba? Ang pagbebenta ay dapat sa mga pampublikong lugar lamang. Papayagan ang mga kawanin ng media at civil society na makapasok sa distribution area. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, ito ay bilang karagdagang level ng transparency. Bakit mo gagawin sa private properties? Public fund gagawin ang distribution sa private properties para namang wala nang ka-public place ang mismong LGU halimbawa o yung mismong national government agency para gawin mo yan sa private property. Samantala, tulad ng ibang uri ng ayuda, programa gaya ng Ayuda para sa Kapusang Kita Program o AKAP, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o TUPAD, at assistance to individuals in crisis situation o AICS, bawal ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas 10 araw bago ang eleksyon o mula May 2 hanggang 12. Bakit? Para yata nakaamoy na po itong si Attorney George Garcia. Para yatang ayaw magpahalata na ng COMELEC na alam naman ng mga tao na vote buying yan eh. Ayun, magsimula daw May 2 hanggang 12, wala nang ganyan. Bakit? Kasi halatang halata na vote buying. Bakit? Ayaw ni Commissioner George Garcia na magbenta ng 20 pesos ng bigas from May 2 to 12. Bakit? Bakit hindi niya pinagbabawalan yung nagbibigay ng tupad ay sa mga ayuda-ayuda? At bakit ang bigas ay talagang from May 2 to 12 ay wala na daw magbebenta? Bakit? Dahil wala nang ibebenta? O dahil hindi binibili? O dahil napaghahalata na ang kanilang mga galawan? Paliwanag ng komisyon, ayuda rin ang pagbebenta ng bigas sa mas murang halaga. O di ba? Ano sabi ng komisyoner? Ayuda rin yan eh. Ayuda yan. Imposible namang makukuha mong 20 pesos yan. 18 na nga ang bigas. Apalay. Tapos bigas, 2 pesos lang. Layon dito ng COMELEC na hindi magamit ang programa sa vote buying o pananamantala ng mga kandidato. Ayuda po yung minus 13 pesos sa 33. So therefore, prohibited din po yan sa ating pong absolutely prohibited during the 10-day period. Anumang paglabag sa mga inilatag na kondisyon ng COMELEC ay So ibig sabihin mga ka-reaction, magsimula kahapon, ngayong araw na to, hanggang May 1, pwede pa sila magbenta ng murang bigas. Pero ang problema kasi, binebenta na nga nila eh. Di ba? Nabulilyaso pa. Hindi pala pwedeng ibenta from May 2 to 12. Pero ang problema mga ka-reaction, halatang halata po mga ka-reaction, na gusto nila magpasikat, magbenta sila ng 20 pesos na bigas, pero wala namang bumibili kasi nga, napakaitim. Napakabantot. O yan o. maaari nilang suspindihin o bawiin ang ibinigay na exemption. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Diba? O ngayon, medyo umalma si Garcia kasi napaghahalata. Anong ibig po natin sabihin na paghahalata? Halata naman talagang ayuda yung bigas na yun eh. Kaya lang walang gustong kumagat, walang gustong kumain. Ayan o, ang itim mo. Oh. Alam mo ba? Ayan o, ang itim. Kakainin mo yan. O ito pa o. Tinuod na yung sulti guys, nga nakagitag tagbayinti nga bugas. O yan, kakainin mo yan. Okay. Ang layo po ng itsura o. O. Tingnan nyo ha. Yung sulti guys, nga nakagitag tagbayinti Ayan, tingnan nyo yung tig 40 at saka 49. nga bugas. Ayun, tingnan nyo yung tig 20. Ayan po. Kakainin mo yan ang itim. Magkakasakit ka pa dyan eh. Di ba? Ayan o. No? Okay. Ganyan po ang tingin nila sa mga taga-Visayas. Ang tingin nila sa mga Visayas, maliliit na uring tao. Di ba? Bakit? Anong tingin nyo sa mga Bisaya? Nagugutom? Masisipag yan, mababait ang mga Visayas.
Di ba, isa sa mga masasabi kong karakter ng mga Bisaya, ako base sa aking experience, ewan ko yung experience niyo. Ang karakter po ng mga Bisaya, hanes. Kaya alos sila yung kinukuha ko sa aking pag may pinapatrabaho ako. Hanes sila, tapos yun nga lang, malakas silang kumain talaga ng kanin. Okay lang yun. At least hindi sila nagkakasakit. Paborito kasi ng mga Bisaya, hindi naman lahat, pero paborito kasi nila, masarap na bigas. Sabi nga sa akin, boss, ayaw namin ng ulam. Bigyan mo kami yung pinakamasarap na bigas. O sige, okay lang yan, pero magulam pa rin kayo naman, di ba? Pag-uulamin ko pa rin sila. Pero hindi ko sila pwedeng bigyan ng bigas na may amoy. Ay, babato nila yan, tatapon nila yan. Kaya mga ka-reaction dito, isa pong insulto yan sa mga taga-Bisayas. Kaya ako taga-Bisayas ako, ay, magsasalita ako. Magsasalita ako, hindi pwede yan. O yun, o. Alam mo, hindi yan, nagsasabi lang ako ng totoo, no, sa 20 pesos per kilo na bigas. Dahil that is a campaign promise and it's a little too late. Too little, too late siya. At magtataka ka, kung meron tayong 20 pesos per kilo na bigas, bakit sa Visayas lang ito i-implement? Nakikita natin mahina yung mga senador ng administrasyon doon sa Visayas. So, huwag daw po mairali ng crab mentality. Kaya nga ma'am, hindi yan na pagiging na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. It's a campaign promise, yung 20 pesos per kilo na rice. And ngayon lang in-implement na panahon ng eleksyon. It's, sabi ko nga, too little, too late to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon kung sa lugar sa Visayas kung saan mahina